Good day, everyone. Before we start, let's have a pray first. Lord, bless each and every student here as well our teacher as we embark on another day of learning. Please give us clear minds and open hearts so we can grasp the knowledge and lesson before us. Help us to be attentive and let your wisdom guide us in our studies. Our topic for today is all about trace minerals that the human body needs. So what is trace minerals? Trace minerals are essential minerals that the human body needs in small amounts for various psychological function. These minerals include iron, zinc, copper, manganese, iodine, fluoride, selenium, and other. They play crucial roles in metabolism, growth, development, and overall health while they are required in smaller quantities compared to major minerals like calcium and magnesium. Trace minerals are equally important for maintaining optimal health and well-being. So, dito sa trace minerals is dalawa kami yung assign dito. Kasama ko si G. Malintan. So, ako yung magko-continue sa about sa chromium, fluoride, and the copper. Ano nga ba tong trace minerals? Ang trace minerals ay ang mga mineral na kinakailangan ng ating katawan sa maliliit na halaga para sa normal na pag-andar ng iba't ibang proseso ng ating mga katawan. Kabilang sa mga halimbawa, yung mga sinabi ko, yung na-assign sa akin is which is yung fluoride, yung selenium, yung fluoride, copper, and chromium. Yung mga trace na minerals na halimbawa nito ay may mga mahalagang bahagi sa katawan natin, which is ito yung dahilan kung bakit yung mga katawan natin is nagpapunction, nagpapalakas ng mga immune system natin at pagtutulong sa pagtunaw ng mga pagkain at iba pa. Let's proceed to the fluoride. Fluoride is a trace minerals. Example to ng trace minerals is important for dental health. It is commonly found in water source and oral hygiene products like toothpaste. Fluoride also helps to strengthen tooth enamel, making it more resistant to decay and cavities. It also plays a role in preventing tooth decay by inhibiting the growth of harmful bacteria in the mouth. Ang fluoride is mahalaga para sa ating kalusugan sa mga ngipin. Ito rin halimbawa ng isang trace minerals. Ang fluoride ay mahalagang kalusugan sa ating ngipin bukod sa ating ngipin at buto. Ito ay karaniwang idinagdag sa tubig at iba't ibang dental products tulad ng mga toothpaste, yung toothpaste na ginagamit natin upang mapanatili ang kalusugan ng ating ngipin at maiwasan ang pagkakaroon ng ating cavities. Ang fluoride also ay tumutulong sa pagpapalakas ng enamel ng ngipin na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pagkasira at pagkakaroon ng ating mga cavities. Patungo naman tayo sa chromium. So, what is chromium? Chromium is necessary for healthy metabolism and storage of sugar and starch. It enhances the effects of insulin, a hormone that regulates the amount of glucose in your blood. Chromium is essential for the metabolism of proteins and fat as well. Ang chromium ay isang halimbawa ng trace mineral na kung saan mahalaga para sa ating katawan ng isang tao. Ito ay kinakailangan sa maliit na halaga para sa normal na pag-andar ng ating katawan. Ang chromium ay may malaking papel sa pagtulong sa katawan natin sa paggamit ng insulin na kritikal sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo. Bukod dito, ito rin ay mga potensyal na benepisyo para sa pagbaba ng timbang at pagkontrol ng blood sugar levels. Isa na dito is kailangan natin yung chromium sa mga diabetes. Ito yung nagbibigay ng malaking papel sa pagtulong sa ating katawan para mabawasan ang ating sugar levels. So last, the copper.
It is a trace minerals that is essential for various psychological processes in the body. It plays a crucial role in the formation of red blood cells, maintenance of healthy bones and connective tissues, and proper functioning of the immune system. Copper also acts as an antioxidant, helping to protect cells from damage caused by free radicals. Ang copper ay isang halimbawa ng isang trace mineral na kung saan nagbibigay ng mahalaga sa katawan ng tao. Ito ay isang essential trace mineral na kailangan para sa iba't ibang function ng ating katawan. Ang copper ay mahalagang papel sa pagbuo ng red blood cells, pagpalakas ng ating mga immune system, pagpabuti ng kalusugan ng balat at buhok, at iba pang proseso sa ating katawan. Bukod dito, ito rin ang may mga potensyal na benepisyo para sa pagtulong sa pagkontrol ng inflammation at pagpabuti ng cardiovascular health. Ang inflammation ay isang normal na proseso ng katawan na nagaganap kapag may injury tayo or infection or stress. Yun yung kahulugan ng inflammation. That's all. Thank you.